Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ihabol naman natin itong isa pang naging laro ng ating kababayan na si Grandmaster Mark Paragua. At ang kalaban niya dito ay si FIDE Master James Chirilov. At ito pong si Chirilov, isa rin sa pumisa kay Gotham Chess. Malakas din tong FIDE Master na ito. At tingnan natin, uubra ba siya sa ating pambato? Siyempre, GM Maki na yan eh. Ang ginawa ni Chirilov nag-E4, E5 si Maki, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Knight F6. Inulit na naman yung kaniyang Italian game. Castle, Castle, Rook E1, normal developments naman yan. A4, yan space sa queenside. Bishop E6, hinamon kagad. At nag-Knight BD2. Kinapture na. Knight C4 at nag-Rook E8. C3, normal naman nating nakikita palagi sa Italian game, no? Yung kinokontrol ang D4, B4, nag-A5 para mapigilan yung paparating na B4. Kasi, oo nga naman, malakas nga naman yung paggapang na B4 tapos mag-B5. Ayan. Itong A5 ang lumalabas na novelty mga kamatsas. Ang naitry na po dito ay H6 at Bishop F8. O, tingnan natin. Bishop G5, dahil walang H6, mukhang aral tong si Chirilov. Uy, walang H6 ah. Tinira yung Bishop G5. Knight D7. Palit-palit lang pero umatras. Ayaw makipagpalitan, ano? Knight F8. Ikot naman, maneuver. Going to G6. Queen B3. Inatake ang B7 pero inangatan lang ni GM Maki ng Queen. At nag-D4. Ayan, para mag-insert na ng malakas na pressure sa sentro. Hindi po basta-basta pwedeng capturein yun ha. Makukulong ang reyna pag gaganon. At dito na puwersa na kumapture sa D4. Kasi kung mag-F6 dito para mukhang matibay yung E5 talaga, hindi pwede. May Knight B6. Check. Nako, disaster po mangyayari. Okay? Kaya, naobligan ng kumapture sa D4, C takes D4 at nag-B6 para hindi na makainam pa ng pawn dyan mamaya na hindi inaasahang timing. Nag-D5, Knight B4 pumasok at nag-Rook AD1, Knight G6. Ayan, to control the E5 square. At dito mga kamatsas, grabe ito, napakatapang ng batang ito ah. Salbahe. Bishop takes B6. Astig ah. Nag-sacrifice pero bad move. Risky. Dalawang minor pieces. Pinagpalit sa isang tore. Ayun, dito po mga kamatsas, grabe sila ng computer, ano? Bishop F6 lang pala daw ang tira. Nepo, kasi yung knight naman walang tatakbuhan eh. Yan muna mga pasakali na pampatibay, pampa-improve ng posisyon. Pero balik tayo, ano ba kaibahan ng Bishop F6 sa capturing kagad? Nagkaroon kasi ng E5 mga kamatsas. Di ba? Yun ang diferensya. Kaya pala pinapa-Bishop F6 muna ng computer eh. At kumapture na naman, talagang kailangan capturing yan. Push D6, Bishop F6, at nag-Rook C1. Ayun. Bagay na hindi po nagustuhan ng computer engine. Dapat daw ang tira ay Queen C4. Ayun, Queen C4. Bakit kaya? Ano plano? Kunat lang, ano? Yan ang ipangkokontrol sa C-file. Kumpara dito sa Rook ang pinang-control. Kasi nandyan na nga eh, no? Nasa likod na nga ng paspon eh. Nag-Rook F8. Pag alis ng bishop mamaya at iwas ng king, may F5, E4. Queen C4. Knight F4. At nag-Rook C D1. Ayun, good move. Binalik sa D-file. Queen D7 para hindi makapush. At the same time, mayroon pong napakalakas na plano dito ang ating kababayan to play Queen G4, threatening matcha sa G2. Grabe lakas. Nag-H3 na pressure kagad para walang Queen G4. Pero mga kamatsas, bad move pa rin. Accurate daw ay G3. Paalisin ng knight. Balik tayo sa H3 na ginawa at nag-Rook C8. Ayun. Grabe. Ito raw ang accurate, Queen F5. Oo. Sa G6 dadaan para atakihin yung G2. Diyan dadaan mga kamatsas. Balik tayo sa Rook C8, Queen B5, hinamo ng Queen to Queen, tinakpan, Knight C6. Okay?
Wag muna, hindi pa right timing para ma-exchange ang mga bagay-bagay. At dito po mga kamatsas, talagang grabe sa sobrang tapang ng batang ito. Wala na yatang tatapang dito. Knight takes e5 mga kamatsas. Woo! Grabe, mapapapaypay dyan si Magnus. Woo! Diba? Pag ano, no? Blunderacious nga lang mga kamatsas. Ano ba to? Grabe itong sacrifice na to ha. Pang-resign to ha. Oh, dapat daw ang tira ay Rook C1. Naku po naman, napakahirap magawa na ito sa human side. Kasi, dyan na nga galing, nilipat na yan dyan, bumalik dyan, babalik ulit. Ay, naku, pabalik-balik. Mahirap tanggapin yan ng logical explanation ng human. Kaya ginawa dito, talagang bumalagbag. Oh. Balagbagacious mga kamatsas. Kinapture lang ni GM Maki. Rook takes e5, Knight takes e5, Queen takes e5. Grabe, mapapaano ka na lang talaga dito. At kinapture ang pawn sa a4. May protection ng knight, may threat pa sa tore, hindi pa basta-basta makapush. Nag b3, queen takes b3 pa rin dahil nakatreat pa rin ng tore, rook e1 umiwas, and another precise good move, queen e6. Para mapuwersa na ng todong palitan talaga. Di makakain, bitin ng tore, at dito nag d7, magulo maglaro tong player na to, magulo. Rook d8, at nag-queen takes a5, so threat pa ang tore, depensado tore sa e1, and nag-queen takes d7. Ayan. So, pantay ang number of pawns, may sobra lang talagang isang knight. Queen g5, hindi pa rin nagre-resign, laban pa rin, no? Knight e6, queen g3, and nag-queen to d2. Rook b1 at nag-h6, pasingaw na, mahirap na, baka mamaya tamaan sa back rank eh. Rook b8, aba, siya na ang dihado sa pyesa, siya pa ang malakas ang loob para makipagpalitan. Ibang klase ah. Ibang klase diskarte. King h7 and nag-queen b1 check, hinarangan, and nag-g3, extra pasingaw para walang lundag, at nag-queen to d5. Ay nako, very strong. Another nice move by GM Maki. Threatening to play knight d4, knight f3, knight g5 hanggang sa ma-access pa rin yung f3. At dito nag-queen b4, tuloy pa rin ang laban, knight g5, threat ang pawn, nag-h4, knight f3, checking f1, at dito po mga kamatsas, nag-exhibition po ang ating kababayan. Sige po, ano kaya yung napakagandang pitik ng exhibition na yon? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start? Maraming salamat po mga kamatsas. Thank you. Congrats sa nakakita. Queen C4 check, exhibition sacrifice, resign si James Chirilov. Kasi pag kinapture po yan, may knight D2 check, kuha, and grabe na yan. Pag pinagpatuloy pa yan, sobra na yan. Grabe. Sobra ka na hinsan. Ayan, muli po ating i-review ang kanilang standing. After round number 5, nangunguna ang ating kababayang si Grandmaster Mark Paragua at pumapangatlo si GM Oliver Barbosa. Ayan, may katied pa pala dito si GM Maki with 4 points din si IM Cairon Griffith. Ayan, at si Gatam Chess nasa pang siyam 0.5 pa lamang mga kamatsas. Ayan, dahil gustong-gusto talaga ni Gatam Chess na maging Grandmaster, pero sana tatagan niya ang loob niya sa paglalakbay na ito dahil napakahirap po talaga maging Grandmaster. Dalawa lang yan. Unti-unting mapoprogress ang rating mo para papalapit sa 2,500 requirement, or masisira at mababasag ang loob mo dahil nababawasan pa ng nababawasan ng rating. Ganyang kabigat ang Grandmaster title mga kamatsas. Kaya kailangan ng iba yung pagsisikap ni Gatam Chess para makuha niya eh. Okay po, maraming salamat. Sana po natuto kayo na inform, at muli po sa darating na Setyembre 23, September 23, God willing, ay magpapasimula na po ang ating online training. Pili lang po kayo kung beginners, intermediate, or advanced. Nasa Google form lang po posted sa Facebook page Kamatsas. Nakapin po yon. Ganun din sa ating YouTube community tab. For those players na gustong matuto, gustong umangat ang rating, gustong maging tournament player,
Sige po. You are very welcome. Si Kamatsas po ang magtuturo. Magsusumikap po para matulungan po kayo na mag-improve lalo ang inyong paglalaro ng chess. Tatalakayin natin ang patungkol sa endgames, middle games, and openings. Maraming salamat po mga Kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.